Ng mga oras na iyon, hindi ko alam kung magtatatakbo ba o mag-iiyak na lamang sa aking nakitang tagpo. Mayroon akong nasaksihang isang nakakapangilabot na pangyayari. Ang hipag ko na kanina lamang ay pinakapupuri namin. Hindi ko alam kung magagawa ko pa bang purihin dahil sa mga nakita ko sa kanya ngayon. Alam kong isang kasalanan ang gumawa ng kwento, katulad ng ipinagkakalat ko ngayon sa amin, ngunit hindi lang basta kwento ang aking sinasabi. Ang mga ito ay sadyang may sapat na ebidensya dahil ako mismo ang piping saksi sa nangyaring iyon. Magandang araw po, Kuya Bari. Ako po si Janine, 29 anyos sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayong, Kuya Bari, ay ilang dekada na ring nangyari sa siyudad ng Bacolod. Isa po ako sa mga taong sabihin na lang nating nakasaksi ng isang karumal-dumal na krimen. Ang pinakamasaklap lamang, walang ibang may kagagawan ng nasabing trahedya maliban sa aking hipag na dati ay isa sa pinakatinitingala sa aming lugar noong araw. Si Ate Helen. Siya po ay kasintahan ng aking pinsang si Onyok. Kaso nga lang, hindi ko alam kung ano ang nangyari at kalaunan, nagulat na lang kami nang maibalita sa lahat na si Kuya Gary na ang kasintahan ng babae. Wala namang sino man ang gustong magsabi kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari at ganoon ang naging plastada ng relasyon nila. Masyado kasing malihim si Kuya Gary. Gustuhin man namin magtanong sa iba niyang mga kaibigan, ay pinigilan na lang namin ang aming mga sarili. Tutal, parang hindi naman big deal kay Kuya Onyok ang nagiging sweetness ni na Kuya Gary at Ate Helen. Nagtagal lamang ng 5 buwan ang kanilang relasyon. Nagdeklara na si Kuya na gusto niyang pakasalan si Ate Helen. Ilang beses pang kinausap ni Mama ang Kuya, pero talagang desidido na siyang pakasalan ang babae. Para magkalinawan ang lahat, nakiusap si Mama na bigyan kami ng kaunting panahon pa para makilala ng lubusan ang babae. Ako ang napili ni Mama na kumilala sa kanya. Madalas akong sumama kay Ate Helen kahit saan. Gustuhin ko mang itigil ang pagmamatyag ay hindi ko naman magawa. May kakaiba sa kanya na gusto kong malaman talaga. Katulad na lamang sa kung bakit hindi pa nalalaman ni Kuya ang bahay ni Ate Helen magpahanggang ngayon. Marami siguro ang matatawa sa sasabihin ko, pero ito talaga ang totoo. Nakapagtataka lamang na hindi magawang ituro ng babae ang kanyang tinitirhan kay Kuya kahit kasintahan naman niya ito. Sa katunayan nga, kapag umaalis sila, palaging umuuwing mag-isa si Ate Helen sa bahay nila. Hindi naman naging mapilit si Kuya Gary sa paghahatid sa kanyang kasintahan. Para sa kanya, kailangan din daw niya itong bigyan ng privacy kahit pa lantaran na naming sinasabi sa kanya na baka may malupit na sikreto lamang ang kanyang kasintahan, kaya nito nagagawang wag siyang dalhin sa bahay nito. Akala ko nga dati may asawa na si Ate Helen, kaya sa tuwing nagkakaharap kami ay natataasan ko pa siya ng kilay. Ayaw ko naman na magmukhang kontrabida, kaya pasimple na lamang ang ginagawa kong pagkalaban sa kanya. Kaso nga lang, hindi ko kailanman inaasahan na minsan ay matutuklasan ko ang tinatago niyang lihim na aking ikinabigla. Isang aswang si Ate Helen. Magkasama kami ng aking 2 kaklase noong gabing iyon nang mamataan ko siya na naglalakad sa isang kanto. Sa tingin ko po, Kuya Bari, ay galing siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang alam ko kasi, isang sekretarya ng isang CEO si Ate Helen,
kaya madalas talaga siyang gabihin sa daan. Sa pagkakataong ito, hindi ko talaga masabi kung bakit kailangang maglakad lamang siya, gayong may dumaraan namang mga jeep o kahit taxi para ihatid siya sa kanyang tirahan. Kaso lang, kakaiba ang kinikilos niya noong gabing iyon. Para siyang sinasapian. Naengganyo tuloy akong sundan siya para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Kaya naman, nagtungo ako sa kalsada kung saan nga ba siya naglalakad. Ikinagulat ko ng husto ang aking naabutan. May isang katamtaman na laking paupahang kwarto sa isang madilim na bahaging iyon ng kalsada. Hindi naman siya totally madilim talaga, Kuya Bari, dahil may mga Christmas lights naman sa labas na nagsisilbing ilaw at tila ba kumukuti-kutitap na alitap-tap. Nakita kong pumasok doon si Ate Helen. Nagmamadali naman akong pumasok na din at hindi nagpahalata sa kanya kahit sa totoo lamang ay balisang-balisa na ako. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang totoo kong kasasapitan dahil sa pagtugon ko sa aking kuryosidad. Pumasok ako kaagad sa paupahan. Walang tao sa front desk pero alam ko naman na may tao. Sobrang tahimik na umabot na talaga sa puntong nakakabingi ang katahimikan. Sa sobrang laki ng paupahan ay hindi ko ito malilibot pa ng buong gabi. Baka ang kailangan ko lang ay matuntun ang silid kung saan naglalagi si Ate Helen. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Maraming kwarto sa loob na sa tingin ko po ay okupado. Kaya papaano ko naman malalaman kung isa sa mga iyon ay si Ate Helen? Muli kong sinuri ang paligid. Napagtanto kong iniiwan pala ang tsinelas sa labas ng bawat kwarto, kaya napapikit ako at inalala kong mabuti kung ano nga ba ang suot na sapin sa paa ng kasintahan ng aking kuya. Napangiti ako nang maalalang isa iyong puting sneakers na sa pagkakatanda ko ay pagmamay-ari ni Ate Helen. Nasa isang room number 16 siya at bahagyang nakaawang ang pinto, kaya naisip kong pumasok at wag nang magtaupo pa. Tahimik ang loob ng kwarto pero alam kong may tao eh. Hinawi ng malamig na hangin ang kurtina kaya naman napahinga ako ng malalim. Kailangan kong malaman ang sikreto ni Ate Helen. Pumasok ako sa kanyang higaan. Nagulat ako nang may mapansin sa may bintana. Isang nilalang na mayroong pakpak ang naroroon at nandilisik ang mga mata na nakaharap sa akin. Umaangil na naghihintay ang nilalang sa dilim kaya ganun na lamang ang sindak ko sa labis na takot. Sinubukan kong umatras pa. Ikinagulat ko nang umatake sa akin ang aswang at kaagad akong pinagkakalmot. Nasaksihan ko kung papaano humaba ang buhok ng aswang at pumulupot sa aking katawan. Pumasok ito sa aking tainga, ilong, bibig at mata. Kahit nagpumiglas na ako ay hindi ako tinigilan hanggang sa iangat na ng aswang ang kanyang mahahabang kuko at punitin ang aking damit. Dito ko na nilakasan ang aking loob at marahas na sinipa ang nilalang. Nang gigigil siya sa akin sa labis na galit pero hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Alam kong kaya niya akong talunin pero hindi ako papayag na masaktan niya. Dali-dali kong dinampot ang walis na nasa paanan ko. Hindi ko alam kung papaano iyon napunta doon pero nakasisiguro ako na ginagamit ito ni Ate Helen para sa paglilinis. Hintakot kong tinawag ang kanyang pangalan para malaman kung ayos lang ba siya, ngunit wala namang sumagot.
Sa halip, mas lalo pang umatungal ang aswang, kaya nang makawala ako sa kanyang pagkakahawak ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at kaagad nang tumakas. Nanginginig sa takot na nag-iiyak ako habang lumalayo sa kalsada matapos kong makalabas sa paupahang iyon. Hindi ako makapaniwalang isang aswang ang sumugod sa akin. Isang aswang na hindi ko sigurado kung sino nga bang talaga. Mula noon, Kuya Bari, hindi ko na tinigilan ang nasabing paupahan sa pagmamatyag at labis kong kinagulat nang mapansin ang presensya ni Ate Helen sa paglabas-pasok sa nasabing silid. Mula sa aking kinaroroonan na gusali, natatanaw ko siya, kaya gano'n na lamang ang kaba sa aking dibdib. Malakas ang pakiramdam ko na may kakaiba kay Ate Helen na kailangan kong malaman. Isang araw, binanggit ko kay Kuya ang tungkol sa aking natuklasan. Maging siya ay nagulat pero hindi ako pinaniwalaan. Alam kong kahit ano pa ang sabihin ko laban sa kanyang nobya ay hindi talaga niya ako papanigan. Kaya naman, gumawa ako ng paraan para makakuha ng ebidensya. Umaasa ako sa pagkakataong may maipakita ako sa kanya na kahit anong klaseng ebidensya na makikitang nagbabago ng anyo ang kanyang pinakamamahal na kasintahan ay baka magbago na ang kanyang pagtingin dito. Kaya isang gabi ulit, bumalik ako sa kwarto na tinitirhan ni Ate Helen. Nagmamadali akong pumasok sa kanyang bahay pagkatapos kong sumilip at tiyakin na walang kahit na sino ang makakahadlang sa plano ko. Sinuyod ko ng tingin ang lahat ng kayang abutin ng aking mga mata. Naupo nga ako pero ilang minuto lamang nagsimula na ako sa pagbubusisi sa kabuuan ng nagsisilbing niyang tahanan. Nakita ko, Kuya Bari, ang magulo niyang higaan. Walang linis na mga sulok, puno ng alikabok. At hindi lang po iyon, may nalalanghap akong amoy malansa sa paligid. Para ba itong amoy ng nabubulok at nakasusulasok na hindi ko naman alam kung saan nanggagaling? Nang sa may CR, may naririnig akong ingay kaya kaagad akong sumilip. Naabutan ko si Ate Helen na abalang-abala sa paglantak ng malalaking hiwa ng hindi ko mawaring bagay sa kanyang kandungan. Namilog ang aking mga mata at itatanong na kung ano ang ginagawa niya, pero nang makita ko ang ulo ng isang manok na nagkikikisay pa kung saan buhay niya palang sinisip-sip ang dugo, ay napaatras na ako. Hindi ako makapaniwalang kumakain siya ng sariwang dugo. Napalunok ako. Hindi alam ni Ate Helen na pinagmamasdan ko at wala akong balak na magpaalam na nakikita ko siya. Kaya naman hinayaan ko pa ang sarili ko na pagmasdan ang karumal-dumal na ginagawa niya. Munti ka na akong mapasuka nang makita na takam pa niyang tinikman ang hilaw na pagkain mula sa karne ng manok na iyon. Nanliit ako sa aking pakiramdam nang makita kung papaano niya nginunguya ang mga ito na dinig ko pa hanggang sa aking kinaroroonan. Nang hina talaga ako at nawala ng lakas dahil sa aking nadiskubre. Pakiramdam ko ay ako ang kanyang nilalantakan. Nanginginig na napaatras ako bigla at dahan-dahang umalis na. Ni hindi na ako nagbalak pang gulantangin siya para lang wag na niya akong sugurin. Nang bigla kong naisip, kaya siguro ayaw niyang magpahatid sa kanyang bahay sa kanyang tinutuluyan kasi isa siyang aswang. Natatakot siya na matuklasan ang kanyang sikreto at galing sa pagtatago ng lihim. Nakasalalay doon ang kanyang pakikipagrelasyon sa aking kuya. Nang makalabas ako ng kanyang tinutuluyan, Kuya Bari, ay literal na napasabunot ako sa aking ulo.
Hindi ko nakuhanan ng kahit na anong ebidensya si Ate Helen, kaya gano'n na lamang ang pagkainis ko. Hindi man lang ako nakapagdala ng kamera para makunan man lang siya ng litrato. Huminga na lang ako ng malalim at ikinalma ang aking sarili. Hindi pa naman huli ang lahat at pwede ko pa namang balikan ang hilaw na kasintahan ng aking kuya. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na may mangyayari sa aking pagmamatyag. Noong dumating ako sa aming bahay, ipinagtapat ko kina mama kung ano ang aking nakita at natuklasan. Maging sila man ay nagulat. Hindi nila akalain na ang kasintahan ng kanilang panganay ay isang aswang pala. Umiling-iling si Papa at sinabing kailangang bantayan ko daw ang nasabing babae. Hindi daw pwedeng hahayaan na lang namin siya na mapalapit sa amin para maging malaya siya sa paggawa ng kababalaghan. Hindi maalis sa amin ang pag-aalala dahil may ilang beses na kaming inatake ng aswang dati, kaya naman pinakaiiwasan talaga namin ang mga nilalang na may kagustuhang saktan kami. Hindi naman lingid sa aming kaalaman kung bakit mabagsik ang mga aswang, kaya nakapagtataka talaga kung bakit kailangan pang makipaglapit si Kuya sa kagaya ni Helen. Mahigpit na ipinagbili ni Papa sa akin na bantayan ko raw ang aking kapatid. Tumango naman ako at nadismaya nang malaman kung ano nga bang talaga itong si Helen. Matagal na akong duda pero nagulat na lang ako nang matuklasan ko talaga na isa siyang aswang. Kailangan kong maghanap ng paraan na maiiwas ang aking kapatid sa kanya. Kapag nakipaglapit pa kami sa kanya, paniguradong kami na ang bibiktimahin niya. Kaya naman, minsanan ko nang kinausap si Kuya at sinabing alam ko kung saan nakatira si Helen. Natuwa naman siya sa aking sinabi pero mahigpit niyang ibinilin na wag daw akong gagawa ng kahit na anong bagay na alam niyang makakasakit sa kanyang kasintahan. Hindi na lamang ako sumagot pa pero pinlano kong sundan pa rin si Helen at gawin ang lahat ng pinaplano ko para mas mapakita pa kay Mama at Papa na hindi dapat maging miyembro ng aming pamilya ang mapagpanggap na babaeng iyon. Isang araw, bumalik ako sa tinutuluyan ni Helen. Ang sadya ko lang talaga ay ang magmatsyag at makuhanan din siya ng litrato. Kaagad akong nagtungo sa kabilang kalye kung saan tanaw ko ang tinutuluyan ni Helen. Tumingala ako sa bandang itaas. May nakikita akong tao sa bintana. Hindi ko lamang masiguro kung babae ba siya o lalaki. May kadiliman kasi sa bandang kinaroroonan nito kaya hindi ko siya gaanong makita. Sa bagay, medyo madilim naman talaga sa kwarto ni Helen dahil palaging nakapatay ang ilaw. Minsan nga lang yata makatikim ng liwanag ang buong higaan niya na alam ko naman kung bakit. Kasi ay parte na ng pagiging aswang niya ang masilaw sa matinding liwanag. Nang makaakyat ako sa itaas, kaagad akong nagtago na tamang makakasilip sa kanyang kwarto, ngunit iyong tipong hindi naman ako makikita mula sa kanyang kinaroroonan. Alam ko naman na nasa paligid lang siya kasi nasa labas ng kwarto ang kanyang mga sapatos. Ibig sabihin, hindi siya umalis sa araw na iyon. Nagmamadali akong lumapit sa kanyang pintuang katulad ng dati ay nakaawang na naman. Nang muli akong napasilip, napakunot ang aking noo. Wala namang tao. Wala ding naiwang bakas na may palakad-lakad sa bandang iyon kanina. Ang banyo naman ay wala ding laman. Walang palatandaang naroon nga si Helen kanina. Napasuyod ako ng tingin sa paligid. Tahimik na tahimik at walang tao. Medyo natakot din akong magtagal sa kanyang kwarto
at baka may bigla na lang manakmal sa akin. Sinubukan kong mag-ingay sa pamamagitan ng pagdadabog sa kanyang sahig, pero wala man lang sumagot. Ibig sabihin, talagang walang tao sa kwarto niya. Dahan-dahan na lang akong umatras para muling umalis. Bigla akong natakot sa isiping baka nagtatago lang si Helen at hinihintay niya ako. Ayoko namang mangyari iyon na dumating sa puntong ako na ang naghahatid ng aking buhay sa kapahamakan. Baka mamaya nasa anyong aswang na pala siya at nakahanda na akong lantakan. Wala akong kalaban-laban sa kanya kapag kagano na. Ilang saglit lang, bumulaga sa aking harapan si Helen. Dito na ako natakot at walang babalang kumaripas ng takbo. Kung hindi ba naman ako tanga, bakit kung kailan mag-isa na lamang ako, saka ko pa siya pinasok sa kanyang tahanan? Gusto kong murahin talaga ang aking sarili. Hinihingal na ako habang pawisang nagtatatakbo palayo sa tahanan ni Helen. Natatakot ako na baka bigla na lamang niya akong sakmalin o di kaya ay saktan na humantong sa pagbiktima niya sa akin para mabigyan ng katunugan ang kanyang pangangailangan sa lamang loob. Napakalma ako dahil tahimik na sa kalsadang nilalakaran ko. Wala nang dumadaang jeep at bahagya pa akong nakaramdam ng takot nang marinig ang mga huni ng kuliglig at iba pang panggabing hayop. Ayaw ko mang sabihin pero parang may hindi tao at hindi hayop na uri ng nilalang ang tila nagmamatiyag sa akin. Muli na naman akong kinabahan. Sa bawat paghakbang ko ay palamig ng palamig ang temperatura. Nararamdaman kong sinusundan na talaga ako ni Helen at malamang balak niya akong patayin. Napahinto na lamang ako sa aking paghakbang nang may mapansin akong taong nakatayo sa unahan ng daraanan ko. Para bang sinasadya akong hintayin doon, kaya naman ay nanginig na lamang ako. Nakahambalang sa kalsada at hinihingal na parang mabilis ang pagkakatakbo, kaya naabutan pa niya ako. Nang lumapit sa akin ang bulto, ay napagtanto kong si Helen nga iyon. Nakangisi siya at mukhang may binabalak na masama, kaya naman napaatras na din ako. Nangihina akong napasalampak sa lupa. Tila nawalan ako ng lakas sa aking nasaksihan. Pakiramdam ko, tinakasan ako ng aking kaluluwa. Katapusan ko na yata. Nakita ko ang suklam sa kanyang mga mata, sabay sabing hindi siya papayag na mapaghiwalay ko sila ng kanyang kasintahang si kuya ko. Bago pa man ako madaluhong ni Helen, ay humarang na si Kuya Gary at sila ang nagtalo. Sinamantala ko ang pagkakataon. Pinagbabato ko si Helen habang panay ang sigaw ni Kuya, sabay sabing huwag akong sasaktan at huwag ko daw sasaktan si Helen. Dahil lihim na daw silang nagpakasal, kaya hipag ko na ang babaeng aswang. Tila isang bombang sumabog sa aking pandinig ang sinabi ni Kuya, pero hindi na niya hinintay pa na may sabihin ako. Kaagad niyang hinila si Helen papalayo. Nang mawala sila sa aking paningin, bigla akong napahagulgol ng iyak. Akala ko mabibiktima na din ako. Ngunit sandali lang iyon dahil nagulantang ako nang marinig ang napakalakas na palahaw ni Kuya. Mukhang hindi pa siya nakakalayo pero alam ko nang may ginagawang katrayduran ang aswang na asawa nito. Mukhang siya ang sinaktan ng kanyang piniling mamahalin. Hindi ko naman matiis na hayaan siyang ganunin na lamang matapos niya akong iligtas sa kanyang asawa, kaya nagdesisyon akong habulin siya. Nanginginig na napaiyak ako nang matiyak na nakabalik sila sa tinutuluyan ni Helen.
Hindi ko naman alam kung bakit tahimik at walang tao sa lugar na iyon, gayong malapit naman kami sa highway. Halos hindi na ako humihinga nang lumibot ako sa kabilang bahagi ng kanyang tahanan. Umaatungal pa din si kuya at sugatang sinapo ang kanyang dibdib na kinalmot ni Helen. Nakapamaywang ito at galit na sininghalan si kuya. Kitang-kita ko kung papaano siya nagbago ng kanyang anyo mula sa pagiging isang tao hanggang siya ay maging isang ganap na aswang. Kay bilis pumula ng kanyang mga mata na tila ba walang ibang gustong gawin kung hindi sindakin ang sinumang nais na kumalaban sa kanya, kasama na ang kanyang asawa na kung totoo man ang sinasabi ni kuya na pinakasalan na nga niya ang pangahas na babaeng ito. Hindi nakatiis na pumasok ako sa kanilang kwarto at nagsisigaw na nakiusap na lubayan na ni Helen ang aking kapatid na hindi niya pwedeng saktan si kuya dahil alam na din ni na papa at mama ang kanyang lihim. Na kahit anumang oras na hindi kami umuwi ng aming bahay ay malalaman na kaagad ng aming mga magulang kung sino ang kasama namin at ano ang nangyari. Ganun na lang ang aking nadaramang takot nang makita ang pagbaling niya sa akin. Tila naamoy niya ang aking takot dahil mabilis pa sa 4:00 nilundagan niya ako kaagad. Sinabunutan niya ako at walang habas na pinagkakalmot. Napasigaw ako sa sakit dahil sa hapding aking nadarama. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon ay mapupunit talaga ang aking balat. Nagsisigaw ako at sinubukang magpumiglas. Nanlaban ako ng husto nang sa ganun ay magawa kong makawala sa kanyang madudulas na kamay. Si kuya ay nakikiawat na din, ngunit dahil sugatan siya ay wala naman siyang magawa. Mas lalo pa nga yata siyang nanghina. May mahabang kuko si Helen na sa tingin ko ay kayang bumutas ng kahit na anong bagay. Siguro nga kahit bakal, kaya nitong butasin. Iniumang na lamang niya sa aking tiyan ang kanyang mahahabang kuko kung hindi lang ba biglang umatungal ang aswang na tila nasaktan. Tumilapon pa ito sa malayo kaya't napagtanto kong may umatake sa kanya. Nagulat ako, si kuya. Nakita kong sapu-sapu niya ang kanyang dibdib, kaya naman ulit ko siyang tinulungan nang makita kong duguan na siya. Umiling sa akin si kuya at sinabing kailangan ko nang tumakas. Humingi siya ng pasensya sa ginawa niya dahil sa patuloy niyang paglilihim sa sikreto ni Helen. Matagal na daw niya itong alam, kaso lang hindi niya magawang sabihin sa amin dahil may nangyayari daw sa kanyang kakaiba pagkatapos niyang makipagsiping sa babaeng ito. Unti-unti daw kinukuha ni Helen ang kanyang dugo kung kaya't nangangayayat si kuya. Napaiyak naman ako at umiling-iling sa kanyang itinuran. Sabi ko na kaya naming kalabanin ang aswang kung magtutulungan kami. Hindi naman pwedeng basta na lamang hayaang sakupin ni Helen ang aming pamilya. Humagulgol ako, umiyak ako at nagmakaawa kay kuya na iwan na namin ang kanyang asawa. Kung ano man ang karamdaman niya ngayon ay nakahanda akong dalhin siya sa isang albularyo para lamang maipagamot ito. Pero hindi lang daw iyon ang pinoproblema. Nahawaan na daw siya ng pagkaaswang. Dahil sa bawat gabing nakakasibing daw niya ang kanyang asawa ay nababawasan ang lakas niya, kaya napipilitan siyang lumabas para makipagsagupaan sa mga matatapang na taong pwede niyang maging biktima oras na matalo niya ito. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng sinabi ni kuya. Wala akong nagawa kung hindi umiyak na lamang at umalis ako
habang iginigiyan ni kuya ako palabas. Wala akong magawa sa kabila ng pagpupumilit ko sa kanya. Kaya naman kailangan kong makauwi para makausap sina mama at papa. Kaso nga lang, hindi ko inaasahan na magigising kaagad si Helen mula sa pagkakatilapon niya. Napasigaw na lamang ako, Kuya Bari, nang makitang walang habas na sinaksak ni Helen ang kanyang dibdib, kaya pumulandit ang masaganang dugo. Napasigaw ako at hindi kaagad nakapagsalita, pero alam kong gano'n na lamang ang aking pagkatakot nang makitang bumagsak si kuya sa sahig na wala ng puso. Napaiyak ako, ngunit kahit nanghihina na si kuya sa bilis ng pangyayari ay nakaagulat, nagising pa rin siya at ayon sa kanya, hindi pa siya basta mamamatay dahil may lahi na siyang aswang. Wala akong ibang nararamdaman kung hindi puot at pagkasuklam, kaya naman hindi na ako nakapag-isip pa at walang habas ding pinatay ang aswang na pumatay sa aking kapatid. Umatungal ako at pumalahaw ng iyak, kaya naman halos nahirapan ako sa pagtanggap na wala na ang aking kapatid. Ganun pa man, mapapanatag na ako. Nagluluksaman ako ay nalaman ko nang wala na ang aswang na pumatay sa aking kuya. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Russell. Isa rin po ako sa mga avid listener ninyo sa inyong channel. Iyon na nga rin siguro ang nag-udyok sa akin para ipasa sa inyo itong kwentong aswang na ito. Ang kwentong ito ay ibinahagi lang sa akin ng aking lolo Mauring. Ayon po sa kanya, naging karanasan niya ito nang minsan siyang nagpunta sa isang probinsya. May isang pangyayari kasi na siyang naging dahilan na muntika na siyang mapahamak. Hindi naman daw niya alam na iyon palang gagawin niya ay siyang magiging mitya para atakihin sila ng isang aswang na nakatira sa gubat. Sa kadahilanang bago lamang si Lolo sa probinsya, ay tila naging kuryoso siya sa mga bagay-bagay na naroroon. Madalas ang pagpunta niya sa mga batis at minsan naman ay pumapasok sa gubat upang mangaso. Noong mga panahong iyon, kasama niya palagi ang kanyang pinsan na tawagin na lang natin sa pangalang Emer. O pinsan, wag na muna tayong papasok sa gubat ha. Martes ngayon, baka may makasalubong tayong engkanto o kaya'y aswang. Wika ni Emer sa kanya. Napailing si Lolo ng mga panahong iyon. Ayon sa kanya, mayroon siyang bitag doon at kailangan niyang balikan ito.
Dahil sa ayaw ni Lolo Emer na samahan si Lolo Mauring, mag-isa at palihim na tinungo ng aking abuelo ang kagubatan. Habang naglalakad siya, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Pakiramdam kasi niya ay may matang nakamasid sa kanya. Ano ba naman ito? Itong aking nararamdaman? Tanong niya sa kanyang sarili. Ilang segundo ring natigilan ang aking abuelo at saka nagmatsyag sa paligid. Noong mapagtanto niyang wala namang nakatutok sa kanya, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Pagkaraan lang ng ilang minuto ng paglalakad, narating niya ang bukana ng gubat. Nagpalinga-linga pa ang aking abuelo at muling sinigurong walang nakasunod sa kanya. Wala na naman sigurong tao sa paligid, sabi niya at saka pumasok na sa kagubatan. Pagkapasok niya sa gubat, agad niyang tinungo kung saan naroroon ang kanyang inihandang bitag. Malakas kasi ang kutob niya na mayroon na iyong huli. Pagkalapit niya sa bitag, namulagat ang mga mata ni Lolo. Halos mapalundag siya sa tuwa nang makitang may manok na nahuli ang kanyang bitag. Walang pagdadalawang isip niyang nilapitan iyon ng husto at saka kinuha ito. Wow! Ano kaya ang magandang luto sa manok na ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Noong tuluyan na niyang makuha iyon, dali-dali siyang naglakad pabalik sa kanyang dinaanan. Habang siya ay naglalakad, nakarinig siya ng boses na parang may tinatawag. Medyo malayo iyon, kaya hindi na nag-abala pa si Lolo at umuwi na sa kanilang bahay. Pagkarating niya sa bahay ng kanyang tiyuhin, agad niyang ibinigay ang nahuli niyang manok. Sinabi niya na sila na lang ang bahala kung anong luto ang kanilang gagawin. Gawin na lang kaya natin itong pinikpikan para mas masarap, sabi ng tiyuhin niya. Dahil hindi naman alam ni Lolo kung ano ang lutong iyon, tumango na lang siya sa kanyang tiyo. Habang nagluluto, napatanong pa ang kanyang tiyuhin kung kakilala niya ang may-ari ng manok. Umiling ang aking abuelo at saka sinabing may narinig siyang sigaw na tila tumatawag pero wala naman siyang nakitang tao. Umiling ang tiyuhin niya sa kanya at saka nagwika, "Naku, baka maaswang tayo niyan ah. Baka aswang pala ang may-ari ng manok na iyan at kunin niya sa atin." Biglang wika ni Lolo Emer. Napatawa naman ang tiyuhin ni Tiyo sa winikang iyon ni Emer. Pabiro rin na sumagot ang ama ni Emer. Kung sa aswang yun, hindi na niya maaabutan pang buhay ang kanyang alaga, sabi pa ng tiyuhin ng aking abuelo. Nagtawanan silang tatlo ng mga panahong iyon. Hinintay na lamang ni Lolo at ni Lolo Emer na maluto ang manok na siyang ginawang pinikpikan. Noong maluto na ang manok, nagpasya na lang silang maghapunan na. Nag-aagaw na naman kasi ang liwanag at dilim noong mga sandaling iyon. Habang naghahapunan silang tatlo, bigla silang natigilan. Mayroon kasi silang naamoy na sobrang baho at parang dumi iyon ng manok. Ano ba yan? Bakit amoy dumi ang paligid? Napapailing na lang ang tiyuhin ni Lolo dahil alam niya na naitapon na niya iyon. Walang ano-ano. Maya-maya ay may narinig silang mahinang paghuni ng tiktik. Noong una ay manaka-naka lang iyon. Pero nang lumaon
ay naging madalas na iyon at saka parang sabik na sabik. "Hoy aswang, ano ang pakay mo rito?" Pasigaw na tanong ng tiyuhin ni Lolo. Saglit na natigilan ang aswang ng mga sandaling iyon dahil doon muli siyang sumigaw. "Kung ang manok ang hinahanap mo, wala na iyon. Inuulam na namin ngayon." Sigaw pa ng tiyuhin ni Lolo. Dahil sa isinigaw niyang iyon, tila mas lalong nagalit ang aswang. Humuni iyon ng mabilis at parang sabik na sabik. Ang paghuni ng aswang na iyon ay halos kalahating oras ang itinagal. Noong kumalma na iyon, inisip ni na Lolo na tila wala na iyon. Subalit, laking gulat nila nang may biglang kumalabog sa ibabaw ng bubungan. Sinundan iyon ng pagkaluskos. Dahilan para mataranta sila. "Hoy aswang, umalis ka na dahil baka kung ano pa ang gawin ko sa iyo." Sigaw ng tiyuhin ni Lolo sa aswang. Sa halip na matinag, parang mas lalong nanabik pa ang aswang. Nakarinig sila ng isang malakas na tunog ng paglapag sa bubungan at sinundan iyon ng pagkaskas. Ayon kay Lolo, natatakot na daw siya noon ngunit hindi na lang niya ito pinahalata. "Kapag ka hindi ka aalis dyan, itatapon ko sa iyo itong pinikpikang manok. Total, manok mo naman ito eh." Sigaw ulit ng tiyuhin ni Lolo. "Pero itatapon ko ito, ngunit sisiguraduhin kong may kasama itong mga bawang." Napatingala si Lolo sa bubong dahil parang lumalakas pa ang pagkaluskos nito. Mo'y balak ng aswang na sirain ang atip ng kanilang bahay. Noong mga sandaling iyon, kumuha ng itak sina Lolo at si Lolo Emer. Pagkabalik nila sa kanilang pwesto, nakita nilang halos matutuklap na ang bubong ng kanilang bahay. Napailing si Lolo at saka napasigaw na rin. "Akala mo ba matatakot mo kami? Ang manok mo ang kusang pumasok sa bitag at hindi ko yan dinakip o ano paman." Sigaw niya. Napatingin pa sila sa pinikpikang manok at napailing ng mga panahong iyon. "Kung gusto mong bigyan ka namin, sabihin mo lang. Huwag mo kaming daanin sa ganyang pasindak-sindak mo." Sigaw ng tiyuhin ni Lolo. Nang mga sandaling iyon, natahimik bigla ang paligid. Subalit kahit na ganoon, alam ni Lolo na naroroon pa rin ang aswang sa paligid. Nagmatsyag silang tatlo at napamura nang makarinig ng mga kaluskos sa bandang bintana. "Ano ba? Magpakita ka nga sa amin at nang malaman mo kung ano ang hinahanap mo." Sigaw ko. Walang ano-ano. Biglang lumangit-ngit ang bintana at bumukas iyon. Sa hindi nila inaasahan, tumambad ang isang nilalang na sobrang itim. Tila naglalangis ang buong katawan at puno na rin ito ng balahibo. Ang kanyang mga mata ay maihahan tulad sa buwan na nagliliwanag. Ang kanyang dila ay nakalawit at mabalasik na nakatitig sa amin. "Sige lang, pumasok ka lang nang matikman mo ang pinikpikang manok." Pangiting-iting wika ng tiyuhin ni Lolo. Maya-maya'y umangil ang aswang at saka walang pagdadalawang isip na lumundag papasok. Napailing sina Lolo. Biglang napaatras na rin siya dahil sa sobrang takot dito. Noong magsimulang maglakad ang aswang papalapit sa kanila, inihanda nila ang kanilang mga itak. Nang halos 3 hakbang na lang ang layo ng aswang,
Walang pag-aalinlangan na inatake iyon gamit ang itak. Tinaga ng tiyuhin ni Lolo ang aswang at tinamaan iyon sa kanyang pisngi. Hindi mo na makukuha ang manok mo. At kung gaganti ka dahil kinuha ko ang manok mo, huwag kang mag-alala. Kaya kong palitan iyan. Iyong kung makakalabas ka dito ng buhay. Sigaw ni tiyo ni Lolo. Natigilan ang aswang. Saglit siyang napatitig. Ilang sandali pa ay biglang umangila lang ang aswang. Umakma iyon na lulundag upang umatake. Subalit, mabilis iyong tinagaan ng tiyuhin ni Lolo. Tinamaan ang aswang sa kanang balikat at biglang napaungol ito ng malakas. Hindi ka na makakalabas ng buhay dito, sigaw ulit ng tiyuhin ni Lolo. Muli niyang tinaga ang aswang at tinamaan iyon sa bandang liig. At dahil doon, biglang natigilan siya. Muling tumitig siya sa akin at saka kay Emer. Kasunod noon, inilabas niya ang kanyang mahabang dila. Hindi alam ni Lolo kung ano ang ibig sabihin noon. Pero kinilabutan siya ng husto dahil mabalasing na talaga ang pagtitig ng aswang. Kung mahal mo pa ang iyong buhay, umalis ka na rito at huwag ka nang magpapakita pa. Alalahanin mong namarkahan na kita at makikilala kita kahit ano ang mangyari. Muling sigaw ng tiyuhin ni Lolo. Dahil sa winikang iyon ng tiyo ni Lolo, parang nagdadalawang isip ang aswang. Humahakbang iyon ng paatras. Ilang sandali pa, nakita nilang nagpalit iyon ng anyo ng isang itim na pusa. Walang pagdadalawang isip na lumundag iyon sa bintana at saka na lamang nawala sa karimlan. Huwag ka nang babalik pa rito ha, sigaw ni na Lolo. Dumungaw pa sila sa bintana at napailing ng mawaring wala na nga ang aswang. Isinara na lamang nila ang bintana at saka sinigurong hindi na makakabalik pa ang aswang. Ipinagpatuloy ni na Lolo ang kanilang pagkain ng mga oras na iyon. Napangiti na lang sila at tinukso pa ni Lolo dahil manok pala ng aswang ang nahuli ng bitag nila. Magmula po noon, Kuya Bari, ay naniwala na ang aking Lolo Mauring sa sinabi ng kanyang pinsan na si Lolo Emer na totoong mayroon talagang aswang o engkanto. Naging isang malaking aral ito sa kanya. Magmula po noon ay hindi na muna siya naglagay ng mga bitag lalo na sa gubat dahil ayaw na niya uling maulit pa ang kanyang karanasan. Bagkus ay bumababa na lamang sila sa baba ng bundok at tumutungo sa palengke upang bumili ng kanilang makakain. Magpasa hanggang ngayon ay hindi po niya talaga malilimutan ang manok na iyon na minsang nabingit ang kanilang buhay dahil lang sa pinikpikang manok. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Russell. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang mapagpalang araw po sa ating butihing narrator na si Kuya Bari at sa lahat ng mga tagapakinig at sumusubaybay sa bawat kwentong ibinabahagi niyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jobert. Nakatira dito po sa Capiz. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan nang minsan na akong makabili ng karne ng tao. Nangyari po ito dekada 80. Isang araw, habang ako'y nagbubunot ng damo sa gilid ng aming bahay,
may lumapit sa aking isang matandang lalaki at nag-alok ito ng karne sa napakamurang halaga. Magandang hapon po. Nais mo bang bumili ng karne? Bagong kate kasi ito eh. Bumili ka na, murang-mura lang po ito. Wika sa akin ng matandang lalaki. Ay, naku po, pasensya na po. Hindi po ako bibili. May mauulam pa po kasi kami mamayang hapon eh. Sa iba nyo na lang po ialok yan. Mahinahong saad ko sa matanda. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. Anya at agad na lumakad ito ng walang kibo. Sinundan ko naman ng tingin ang matandang naglalako ng karne hanggang sa tuluyan na itong makalayo. Matapos kong magbunot ng damo ay kaagad na akong pumasok. Nang sa ganoon ay matulungan ko ang asawa kong makapaghanda ng aming makakain para sa aming hapunan. Habang naghahanda ako ng pagkain ay parang may taong nakatayo sa di kalayuan sa aming bahay. Naanina ko po ito pagkat may isang siwang ang aming dingding. Nang matapos na kaming makapaghanda ay agara naman kaming kumain na. Habang naghahapunan kami ay parang may taong tila paikot-ikot sa aming bahay. Dahil sa hindi ko matiis ay agad akong kumuha ng asin at isinaboy ko ito paikot sa loob ng aming bahay. Matapos akong magsaboy ay pinakiramdaman ko naman ito. Habang nakikiramdam sa nilalang na umaaligid-aligid sa bahay ay hindi ko po namalayang lumalalim na pala ang gabi at di ko na rin namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan ay tinanghali na ako ng gising. Nagmadali naman akong bumangon sapagkat may tatapusin pa akong gawain sa gilid ng bahay. Naku mahal, pasensya ka na at hindi kita ginising ha. Alam kong puyat ka kasi kagabi. Anya pa ng asawa ko. Napakamot naman ako sa batok habang nagkakape at sinabi ko sa asawa kong may tatapusin lang akong gawain. Habang nagtatanghalian ako ay naisip ko kung ano iyong umiikot-ikot kagabi sa bahay namin. Noong matapos akong kumain ay agad na akong lumabas ng bahay at nagtungo sa gilid upang tapusin ang naiwan kong gawain kahapon. Habang nagbubunot na ako ng damo ay may lumapit na naman sa aking matandang lalaki at nag-alok ulit ito ng karne. Kaya kaagad ko naman itong tinanggihan. Nang maghahapon na ay naisip-isip kong bumili ng mauulam. Habang naglalakad ako ay nakita ko na naman ang matandang lalaking nag-aalok sa akin ng karne ng baboy. Oh, ikaw pala. Saan ang punta mo? Tanong sa akin ng matandang lalaki. Bibili lang ho ako ng mauulam namin mamayang gabi. Tugon ko dito. Ganun ba? Tamang-tama. May binebenta pa akong karne dito. Wika nito sa akin. Doon na lang po ako bibili sa may talipapa. Saad ko sa kanya. Inisip ko kasing marahil ay mahal ang binebenta nito dahil sa naglalako iyon. Naku, huwag ka dong bumili. Baka pagsisihan mo pa pag bumili ka doon. Napakulot noon naman ako at nagtanong ng, Teka, bakit naman ho? Bakit po ako magsisisi? Hindi mo ba alam na ang bali-balitang may aswang na tinitinda doon?
Saad nito sa akin. Natawa naman ako at nagwika ng, huwag ko kayong maniwala doon sa mga sabi-sabi lang. Pwes, ikaw ang bahala. Ikaw rin, basta sinabi ko na sa'yo. Kung ayaw mo maniwala, nasa sa iyo yan. Noong matapos kaming mag-usap, ay agaran man akong lumakad patungo sa talipapa. Nang makarating na nga ako at may natanaw ako sa dulong nagbebenta ng preskong karne, ay kaagad na akong lumapit at pumili ng karne. Magkano po dito? Tanong ko sa tindera. Agad naman sinabi sa akin ng tindera kung magkano ang presyo. Kung kaya, agaran ko naman itong binili. Nang mabayaran ko na, ay umuwi na ako upang makapaghanda na ako ng makakain para sa aming hapunan. Dumidilim na kasi ang paligid. Siya nga po pala, Kuya Bari, kung hindi niyo po naitatanong, itong mga panahong ito ay kasalukuyang buntis po ang asawa ko. Kung kaya tinutulungan ko ito sa gawaing bahay. Habang naglalakad ako pauwi ay may nakasalubong akong matandang babae na ito ay marahang naglalakad. Magandang gabi po, Lola. Tanong lang po, bakit po nasa labas pa po kayo? Madilim na po. Hindi naman sumagot ang matanda. Sa halip, ang ginawa lang nito ay tumitig sa akin at tumingin sa bitbit kong karne ng baboy. Habang nakatingin ito sa karne, ay napansin kong napapalunok ito. Habang tinititigan ko ang mata nito, ay di naman ito makatingin ng diretso sa akin. Tila ba umiiwas ito? Lola, ayos lang po ba kayo? Pag-aalalang tanong ko. Hindi pa rin ito sumasagot sa tanong ko at naglakad na uli ito ng tahimik. Hinayaan ko na lang ito at nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad. Maya-maya pa ay nagulat na lang ako dahil sa ang matandang nakasalubong ko kanina ay nakikita ko na namang makakasalubong ko ito ulit. Kaya naman, nagtataka na talaga ako at nakakaramdam ng kaba. Noong tuluyan ng makalapit ito ay di sinasadyang nasipat ko ang mga mata nito. At doon nga'y nangilabot ako sa kadahilanang namumula ang mga mata nito habang nakatitig sa daladala kong karne. Ngunit ang mas nagpakilabot sa akin ay noong bigla lang itong kumaripas ng takbo patungo sa akin na animoy nababaliw. Dahil sa takot ko ay agad kong inihampas sa matanda ang daladala kong karne at tinamaan naman ito. Kung kaya agad namang tumilapon sa lupa ang daladala kong karne. Kaagad na akong humanap ng pamalo at sa kabutihang palad niya ay nakakita naman ako ng isang kahoy. Kaya dinampot ko at kaagad na inihampas sa matanda. Noong tinamaan ko ito sa tagiliran ay agad itong umatungal na animoy asong pinalo. Habang nagsisisigaw ito sa sakit ay agad ko namang dinampot ang karne at agad akong tumakbo ng mabilis. Noong tumatakbo ako ay palingon-lingon naman ako sa likuran upang makita ko kung sinusundan ba ako ng matanda. Sa awa naman ng Diyos ay may nakasalubong akong 3 lalaki na naglalakad. Kung kaya agaran akong humingi ng tulong sa 3 lalaki. Mga amang, tulungan niyo po ako.
Parang may aswang doon po. Agad ko namang tinuro sa mga lalaki kung nasaan ang aswang. Kaya kaagad na nilang pinuntahan ang kinaroroonan nito. Maya-maya pa ay nakita kong tumatakbo ang 3 lalaki pabalik sa kinaroroonan ko. Takbo! Tumakbo ka na! Bilisan mo! Wika ng lalaki habang nagsisisigaw ito. Nang malapit na sila sa akin ay agad akong tumakbo ng mabilis. Pagkarating ko sa aming bahay ay agaran kong isinara ng maigi ang pintuan. Maya-maya pa nga ay narinig kong may huni na ng wakwak. Kung kaya agad akong nagpakulo ng tubig na may asin at nagsunog na rin ako ng gulong sa labas upang tuluyang hindi makalapit sa bahay yung aswang. Di ko na naramdaman ang gutom dahil sa takot ko sa aswang. Nakita kong natatakot na rin ang asawa ko. Kaya naman sinabi ko sa kanyang magpalit siya ng kulay itim na damit. At doon lamang siya sa kwarto at huwag lalabas anuman ang mangyari. Ilang sandali na ang lumipas ay rinig na rinig ko pa rin ang huni ng wakwak na nagpapaikot-ikot sa aming tahanan. Hanggang sa isang malakas na kalabog ng pintuan ang napaigtad sa akin. Buksan mo ito! Buksan mo itong pinto, Jobert! Nabusesan kong tawag sa akin ng matandang lalaking agad ko naman binuksan ang pinto. Ayos lang ba kayo dito? Pag-aalang tanong sa akin. Sunod-sunod naman akong umiiling at nagwika ng, Teka, ikaw yung nag-aalok sa akin ng karne kanina, di ho ba? Oo, tama ka. Ako nga, ilang beses na kitang sinabihan di ba? Pero hindi ka nakinig. Sambit nito sa akin. Pasensya na po. Hindi kasi ako naniniwala sa sabi-sabi. Pero ngayon po, naniniwala na ako. Dahil sa nakita ko kanina. Nasaan na po yung aswang? Salamat naman at tila wala na siya. Saad ko sa matanda. Huwag kang mag-alala. Pinuruhan ko na kanina habang natataranta ka dito sa loob. Ano ho? Paano niyo ho napuruhan yung aswang? Pagtataka kong tanong sa matanda. Nagpakilala naman itong isa umano siyang albularyo. Kung kaya walang kahirap-hirap na pinuruhan niya ang aswang. Nang sa ganoon ay hindi na ito muli pang makapaminsala. Alam mo, iho, kaya kita binabalik-balikan kasi may napansin akong matandang babae sa di kalayuan dito sa bahay niyo tuwing hapon at pinagmamasdan ng matanda ang asawa mong buntis. At iyong aswang na iyon ay yung matandang tinderang binilhan mo kanina ng karne. Pahayag ng matandang albularyo. Anya pa, ang mga aswang ay magaling magtago ng anyo nila para hindi mahalata ng mga normal na tao ang totoong kaanyuan ng mga ito. Ay, Manong, maraming salamat po. Alam niyo po kung hindi po kayo dumating ay marahil napaano na ho kami ng asawa ko. Pagpapasalamat ko sa matandang albularyo, humingi na rin ako ng kapatawaran dahil sa hindi agad ako naniwala sa kanya. Walang anuman yun, iho. Basta, sa susunod, matuto ka ng makinig sa mga mas nakakatanda sa iyo. Kung alam mo namang ikabubuti sa inyo ang ipinapayo. Dagdag pang saad ng albularyo sa akin ay ayon sa kanya, yung nabili kong karni kanina doon sa tindahan ng karni ay karni daw ng tao iyon. Marahil daw ay kung nakain naming mag-asawa iyon
ay maaaring nayanggaw na kami sa mga oras na ito. Laking pasasalamat ko sa matandang albularyong umaalalay pala sa aming mag-asawa. Magmula po noon ay sa kanya na kami bumibili ng karne dahil alam kong mas ligtas sa kanya bumili kaysa doon sa tindahan ng karne. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana'y pala rin na mapili mo ang aking kwento para mainarit upang mapakinggan ng mga masusugid mong taga-subaybay. Gumagalang, Jobert. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.